different siya nga simbahon sa iyang mga katauhan, mga igsoon. Amen? O karon atong ipabuto ang mga pagdayeg sa atong buhay nga Dios. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. I praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Just praises the waters, my enemies drowning. As long as we're breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. I praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive, so how can I keep it inside? Praise, praise the Lord, oh my soul. Yes, Jesus. Hallelujah. Kamu ka kayo may bayaw doon dyan sa kaming atak na mahal. Lord Jesus, as we praise your name. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, Jesus. Pagasimba na itong buhay ng Diyos. Hallelujah. Tapos kang masalamatan, Lord God. Oh, Jesus. Ikaw nagbuhat sa kalangitan, oh, Jesus. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magadayeg sa imong ngalan. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magadayeg sa imong ngalan.
pagkasimbahon ka. Ikaw ang nagbuhat. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Yes, Jesus. Diyos ang nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang kinabuhi. Ayon sa pagsimba niya, hallelujah. Dahil sa iyong ngalan, pagkasimbahon, pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. At ituloy itong buhay ng Diyos na isun. Ng ngalan, pagkasimbahon ka. Pag-awitan, pag-awitan, pag-awitan ka. Diyos ka pala. Pagkasimbahon ka, pagkasimbahon ka. Padayon na sa pagdaing sa tumbuhin ng Diyos, may ison. Yes, Jesus, arang ka, Lord, yan sa mga pagdaing ng Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron niya magaday sa imong ngalan. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos kagamhanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Yes, Jesus. Amo ka ganyan isimba, Lord God. Amo ang hitayin, Lord God. Holy Spirit, we ask for your presence today. Ikaw magpataliwala ka na mo karon. Magauban sa mga pagdaig. Pagdaig na nagsukad sa mga kasing-kasing. You are the source of life, and I can't be left behind. No one else will do. And I will take hold of you. We need you, Jesus. And I need you, Jesus. Come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I'm saved. Capture me with your grace. I will follow you. Yes, yes. It's your name who saved us. You are the source of life, and I can't be left behind. No one else will do. We'll take hold of you. I will take hold of you. We need you, Lord. We need you, Jesus. 'Tis I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I
gihatag ang tanan diri kanamo, Lord God. So Lord, wala namin laing panganduyon pa, Lord God, kundi mong presensya, Lord God. This world has nothing for me. I will follow you. This world has nothing for me. I will follow you. This world has nothing for me. 'Cause I need you, Jesus. Come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by which I'm saved. It's you, Jesus. Capture me with grace. 'Cause I need you, Jesus. Come to my rescue. Yes, Jesus, we need you, Lord. Hallelujah. Ikaw ang kadampa, Lord God. Ikaw, Jesus. Which I am saved. Capture me with grace. I will follow you. I will follow you. I will follow. This world has nothing for me. This world has nothing for me. We will choose to follow you, Lord God. Has nothing for me. Yes. Oh God, we'll choose to follow you, Jesus. It's you who saved us and we need you, Lord God. Hallelujah, Lord. Tapos sa mulingan sa mga pagdaig, mga pagsimba, Lord God. Imo tanang dungog ug himaya, pagpasalamat. In Jesus' name, amen ug amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Relax sa takadiyot kay murag ka nang ipahimutang sa nato ang atuhang kasing-kasing ug hunahuna mga kaigsuonan. Kumusta ang mga anak sa Dios niining adlaw? Madaugon pa? Amen. Hallelujah. So before ko magsugod mga kaigsuonan sa akong i-share, nasa ko story ninyo, nahitabo ni siya tong October 29. Natukma ni siya karon sa akohang i-share, especially good sa mga kinabuhi sa mga batanon. Nagpray ko, Lord, unta daghang mga batanon musimba karong Wednesday, Ginoo, taliwala sa ilahang mga schedule sa ilang klase. But I know, bisag wala sila karon, magalantaw sila niini niining video karong kagabhion. October 29 mga kaigsunan, while nga nagluto ko, nagsikay-sikay ko, kay namaligya ko og sudan. Nasayad jud mo sa kinabuhi sa karinderya no, kadlawon sayo mo mata magluto. Naminaw ko sa DYHP balita mga kaigsunan. Grabe gyud ang akohang nasinati nga kahingawa. Naluoy ko sa mama sa iyahang nahimutangan nga sitwasyon kay ang iyahang 13 years old nga anak namatay, gipatay tungod sa drugs. So kung imong unahon sa kabata pa sa iyang anak, nasugamak na ni ana nga klase nga pagkinabuhi sa droga gyud gipatay. Gi-interview siya sa
sa DYHP Balita mga kaigsunan, naghilak siya, naminaw ko, dili lalim kay nag-inusarang anak nga lalaki mga kaigsunan, gipatay tungod sa drugs. 8 gyud ka gunshot nga nahiaguman sa iyahang tungod sa drugs. Okay, ang history sa iyang family, broken family, single parent siya. Tungod sa iyahang pagpaningkamot nga mabuhi niya ang iyahang anak, dili na or wala na 100% siya makaatiman sa iyang anak. Kaya kini laging nasaybe gyud mo unsay kinabuhi sa single mom no, maningkamot gyud nga makakaon sila niya. Niangkon gyud siya nga nagkulang gyud siya pag-atiman sa iyahang anak. 9 years old, matud pa niya, buutan ang iyang anak sa gamay pa. Imagino na to, gamay pa, masugo, matinumanon, kuan gyud ang iyang anak, until nga, tungod kay napasagdan gyud niya, nag-edad ang iyang anak, 9 years old, nagsugod-sugod na og barkada og mga bugoy. Mo gyud din atong anak no, bantayan gyud nato. Nagsugod-sugod og barkada iyang anak og mga bugoy-bugoy sa Mabulo, man na nahitabo atoang October 29. Unya, tungod lagi kay bugoy-bugoy ang pagkinabuhi sa mga bata nga ingana, dili gyud maayo. Nag-edad ang iyang anak 10 years old. Nahimo ng runner. Kakuan mo ano no? Kanang suguon na og pag-deliver sa maong droga. 9, 10, 11, 12, maunay kinabuhi sa iyang anak. Naghilak siya mga igsoon. Giangkon niya nga nagkulang gid siya as a mama. Niabot ang takna nga ningon gid siya nga dako kay kausaban ang iyang anak that time nga nitilaw na sa maong butang. Dili na niya maistorya sa usa ka semana may nalang kuno muuli og kausa sa ilahang panimalay. Iyahang sultian masuko basta ing ana na kay siguro masabtan pud nato ang bata nga nabatunan niya ang kalipay sa iyahang mga barkada sa gawas. Kay dili man sila halos magkita sa iyang mama, kay iyang mama lagi naningkamot pud sa ilahang pagkaon sa matag adlaw. So, nalulong sa drugs ang iyang anak, dili lang runner, mugamit pagyod. Unya, niingon siya nga, grabe gyud, sultian, musukol, musupak, magyaw-yaw. Dili na pud muuli, tagpila na pud ka semana. Hangtod nga, atong October 29, gipatay gyud siya. 8 ka gunshot ang naiaguman sa iyang 13 years old nga anak. Pagka October 30, mag 14 years old unta na, pero mao na iyang giingon sa iyang anak nga mahiaguman gyud nimo ang consequences sa imuhang gibuhat. Kung dili ka muundang anak, mamatay gyud ka ni ana nga klase pod nga kamatayon. Kay sa droga man ka, sa droga po nakuhaon ang imuhang kamatayon. So tuod man mo, to grabe niya. Nganong akong gi-share ni mga kaigsunan ni ining kaghabion kay natukma ni siya sa i-share nako karon. Especially, actually dili lang gid ni sa mga batanon, sa tanan na nga naa ni ining kagabion. So magsugat ang mga kaigsunan, ablihan nato sa mga pagampo, mamarugta kay halangdon og balaan ang Dios nga atong giatubang karon. Hallelujah. Labing gamhanan, maluluyon, Dios ka nga wala gisama, wala gyud makatandi sa imong kahalapad, kalalom Ginoo sa imong gugma sa matag usa. Ginoo nining kagabion among gituboy diha kanimo ang nahibili namo nga oras. Panalangini Ginoo ang matag usa nga naa karong kagabion sa nagpadulong pa o Dios ug ani ana niining oras sa Ginoo. Nga Lord ang among kasing-kasing ang among hunahuna mapunting diha sa pagpaminaw sa imong pulong nga among iwakli sa Ginoo ang mga kabug-aton sa among kasing-kasing nga among gibati Ginoo. Nga Lord ikaw magapamuhat magapataliwala niining among panimbahon karon. Lord akong left up diha kanimo Lord ang kinatibuk-an ang akong kasing-kasing, ang akong baba, ang ikaw Ginoo ang makigistorya niini o Dios. Akong gihalad niining taknaa diha kanimo. Lord, ikaw gayud pasidunggan, Lord, nasayod kami nga maayo ka nga Dios ug imo gayong i-rescue Lord ang makabatan-unan karon Ginoo nga naa Lord God nalulong sa dili maayo Ginoo nga sitwasyon karon sa ilahang kinabuhi. Panalangini imong pulong Lord, salamat sa imong kaayo ang tanan dungog ug himaya Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Sa ako nang gingon mga kaigsunan, ako nang
Nyalakbit ganina nga natukma ni sa akong i-share karon. Ang akong i-share karon is, are you in or out? Okay. God's call for Jeremiah. Ang tawag sa Dios kang Jeremias. Siguro kuan na ninyo no, na nadungog na ninyo. No, kana nga story sa Jeremiah 1 verse 4 to 12. Mauna ang sitwasyon sa pagtawag sa Dios kang Jeremias, ang mga excuses ni Jeremias, ug ang tubag sa Dios kang Jeremias or Jeremiah sa English pa. Mga batanon, timan-i gyud ni ninyo or hinumdumi gyud ni ninyo nga kamo mga panalangin ni ini nga church. Amen? Tanang batanon panalangin gyud mo sa church. Dili lang sa church, kung dili sa matag panimalay nga naa mo gibutang sa Ginoo. Grabe gyud ang Dios adunay dakong plano sa inyohang kinabuhi. Maka-amen mo ana? Mga batanon, ang matag usa ka ninyo sa kunang giingon, gipili, gitawag o gilain alang sa iyahang dakong katuyuan. Og niining kagabion sa kunang gingon atong tun-an ang pagtawag sa Dios sa kinabuhi ni Jeremias. Unsa iyang mga excuses, unsa po'y tubag sa Dios kang Jeremias. Og maghatag usab kini kanato sa kunang gingon dili lang ni sa mga batanon. Kay ana nga time nga pagtawag sa Dios kang Jeremias, batanon pa man siya. Dili lang ni sa mga batanon, no? Atong tun-an kay di ba ang word ni God, kay sometimes maingon man nga, sa una ra ng panahon, wala lami labot ana. Sa panahon pa to ni Jeremias, ang pagtawag sa Dios diha niya. No. Maskin ang pulong sa Dios, wala gyunay pagkadaan. Di ba nagaingon ang pulong sa Dios sa 2 Timothy 3:16? Nga ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So ang pulong day karon nga atohang madungog sa pagtawag sa Dios kay Jeremias, para pud ni nato, dili lang kutob kang Jeremias mga kaigsunan. Og niini kagabion, adunay 5 ka principles. Unsa nang word nga principles? Ang pinakaduol ana nga kwan is truth, kamatuuran. 5 ka kamatuuran mga kaigsunan nga crucial. Unsa man ning word nga crucial, critical. Unsa pang word sa crucial? Ako gining gisuwat mga kaigsunan kay ang laptop gigamit sa ako hang maestra kay nagdemo siya ganina niya. Daghan kay siya gibuhat mo nang nagkudigos ako karon sa papel. Hallelujah! Crucial, critical. Sa Tagalog pa, napakahalaga, napaka-importante. Mo ni giingon mga kaigsunan, adunay 5 ka kamatuoran nga crucial kaayo sa pagdawat o pagsalo sa dakong panan-awon sa Dios alang sa mga batan-on ug sa pareha na kog edad. Kay ang pulong sa Ginoo wala man na magkuan sa edad mga kaigsuunan. Ug aron makahimo og dagkong mga butang o makakabuot kita niini nga church sa daghang mga batan-on, kinahanglan yud ta musalo or mudawat sa dakong panan-awon sa Dios mga kaigsuunan. Kay sa ako nang giingon, ang Dios adunay plano. Nagaingon siya sa Psalms 127:3 and 5, God says, young people are weapons or arrows in our hand. So kamo day mga batan-on, or kitang tanan mga kaigsuunan, weapons and arrows di aita, mga panalangin. Kay niagi man putang pagkabata, ni diretso tag pagkatigulang, niagi putang pagkabata. Panalangin ang mga batan-on, panalangin kitang tanan mga kaigsuunan, sama sa udyo nga gikuptan sa usa ka manggugubat, ing ana di ay ang kaimportante ang batan-on sa usa ka simbahan. Bless kay mo mga kaigsuunan sa tinuod lang, kay dili tanang church daghan og batan-on. Mga ka-amen mo? Grabe kaayo ka-bless ni nga church kay gikan pa lang sa gamay na matuto ba
sa pulong sa Ginoo wala lang na matuto kundili nagpagamit pagyud para sa kahimayaan sa Ginoo. Ang mga batan-on or kitang tanan gitawag kita sa Dios aron maghimo og kadaugan, especially sa mga batan-on sa inyuhang kalibutan, just as an arrow hits its target. Mauna ang inyuhang kinabuhi mga batan-on. Gamiton mo sa Dios sa inyuhang kalibutan, sa inyuhang pagka-youth. Di ba kung ang isa ka manggugubat, kung makigubat sila, magpataka ba sila og kanang itsa sa ilahang mga bala? Dili no. Mag-aim gyud na sila ngang ilahang target, mapukan gyud na ang kaaway. Sumaupod na ang kinabuhi sa mga batan-on, no? Dako kay mo og kahimuan, dako kaayo ang kalambigitan sa inyong kinabuhi kung madinawaton mo sa pagtawag sa panan-awon sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Busa nining kagabion, musulod naman ta sa story ni Jeremiah sa pagtawag sa Dios, busa mga batan-on kay miagi man pud ko ani sa una. Ayaw na mo sigig pasangil ug balibad nga batan-on pamangkuti uy mahadlok man jud ko paampuon, mahadlok man jud ko pakantahon, mahadlok man jud daghan kay pasangil og balibad. No dili ing ana mga batan-on, dili man ko kamao, mahadlok man ko, basin masayop ko, naamagin ako ang anak, si Manami. Kana siya, maglagot na siya nako. Kay mama ko nga, tagaw-tawan, in terms sa pangpangalagad sa Ginoo. Magyaw-yaw, di kong Manami, kay dagang kay pasangil, dagang kay balibad, mga kaigsuuna, nanak, peace, nak. Kay nga no, dili ko pwede ana mga igsuon nga kana bitong panahon sa Domingo. Dugay kayo mo bangon. Imo pa kung ano nang dili ko pwede ana kay gitrain mi sa ako hang lula nga kung iya na gani sa Ginoo matag sayo. Buhata ang pinaka the best diha sa Ginoo. Ayaw daghag pasangil. Kapoy kay akong lawas ma. Kay ikaw na unya bright kini akong anak. Kay kana ako ang mga yaw-yaw, nakamemorize na siya sa mga bersikulo. Labi nagtapulan, nagaingon ang Biblia. Di ba kanon? Memorize na niya, kabalo na siya, unsa iyahang mga tubag. O miingon na lang ko, Lord, surrender na ko, ikaw na yung mamuhat sa kinabuhi ni Manami. So muna mga kaigsuunan, atong sugdan og basa, og tun-an nato ang pulong sa Dios kang Jeremias. Sige kay, kini, na-bless gid ko ani mga kaigsuunan kay, ingani man gyud ta daghang kitag pasangil og balibad diha sa Ginoo. Sige tanan, dili lang mga batan-on, ibutang ko no ang inyong kamot sa inyong dughan. Da sa inyong kasing-kasing. Mga kaigsuunan. Unya kay musulod na kita sa unahang principles or kamatuoran or truth nga kinahanglan masabta nato. Especially sa mga batan-on, ang tawag sa Dios sa ilahang kinabuhi. Sige. Nya isulti ang inyong pangalan. Dili lang ako. Mao ni ang una, the five principles that are crucial to young people in accepting God's vision. Number 1, I am, isulti niyong pangalan. I am important. Kitang tanan, musulod. I am important to the kingdom of God. Therefore, I will act like an ambassador. Okay, unsa ning ambassador? Mga kaigsunan, unsa ning ambassador? Representative, unsa pa? Sa inyohang naibawan, unsa ning ambassador? Ha? Unsa ning ambassador? Tigpamaba. Matud pa diri sa akong gi-search mga kaigsuunan, an ambassador is the one nga kana bitong representative siya sa usa ka an accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. So, di ba ang nasod sa Pilipinas, naman na siya ambassador sa laing nasod, no? Mao man ay tigpamaaba adto man kamudangop kung naa kay problema, especially sa kanabitang sa Dubai, kanatohang mga trabahante didto kung naay mga problema sa ilahang mga employer o unsa na adto gina sila dangop sa embahada. Ug ang embahada mao na punay mo duol sa unsa man
sa kung sa nga na ni kanang muduol sila ba dito sa nagdumala pud ni ana mga kaigsuunan. So mauna mga kaigsuunan niining kagabion, importante kita sa gingharian sa Dios busa mubuhat kita, we will act as an ambassador. Tigpamaba. Basa ta sa verse 6 and 7. Nagaingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Kung basahon ninyo sa 4, ang pagtawag sa Dios kang Jeremias, niya sa 6, ari ko mulaktod ko mga kaigsuunan. Unya, mitubag ako, O Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti kay batan-on paman kaayo ako. Mauni ang unsa man rason ni Jeremias sa dihang gitawag siya sa Ginoo. Og ang tubang sa Dios sa verse 7 mga kaigsuonan, apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo, kay adtuon mo gayud ang katawhan nga paadtuon ko kanimo, og isulti mo gayud ang akong ipasulti. Okay, ipasulti kanimo. So, we serve as an ambassador to lead them to the light. Kita, mapasalamaton ta sa Ginoo kay niining atong kaedad or mga edad karon sa dihang nitawag ang Dios sa kaluwasan, nitanyag ang Dios sa kaluwasan, ato siyang gidawat. Og daghan pa karong mga kabatan-unan nga kinahanglan gyud siya makadungog sa mensahe, mutuo man siya, mudawat man siya sa kaluwasan nga imuhang gi-share ni ana nga kinabuhi nga batan-on mga kaigsuonan. Buhata ang gipabuhat sa Ginoo, act like an ambassador. Tigpamaba, we serve as an ambassador to lead them to the light. Kinsa may kahayag nga naaron sa imuhang kinabuhi? Si Jesus Christ. Ang kahayag mga kaigsunan, ipatakod ka na sa mga batan-on karon nga naglunang na. Katubitong nahitabo nga namatay pod sa diha sa Carmelite, katong mga batan-on nga nagmotor, classmate to ni Manami sa Buaya. Imagine, unsa pa kabata ang mga batan-on karon nga naglunang na. Ganina, 21 years old, nilukso sa 3rd floor. Mga kaigsunan, anak ka, kritikal na kaayo ang hunahuna sa mga batan-on. Muna, kung dili na nimo sila sangyawan, kung dili na sila makadungog sa kamatuuran, wala gina sila'y kapaingnan kung mamatay sila. Kaya nga naman, wala man sila, as in blind man kay sila sa kamatuuran mga kaigsunan, kay lahi ba yan ang ilang gitubuan nga pagtuo. Nasayod man mo ano, kung unsay ako hang nga, muna akong pakamatian, dili man na mo mga kaigsunan ang rason. So, sa ako nang giingon, kasagaran mo, gini akong madungog sa mga batanon nga, di man ko kamao ati, dili ko ati mahadlok yun ko. Nahinumdum mo kang Moses o kang Jonah, that time nga gisugo sila sa Ginoo, nga adtuan ng lugar, unsay unang gibuhat ni Moses o ni Jonah. Naingon ba siya, sige Lord, ako Lord, ako mo present dito Lord, ni ana ba? Wala. Ni alibay sa daghan pagpasangyo. Di ko ka maulord. Si Jonah gani, tanawa. Nitipas sa laing dalan. Pero unsa man, sa dihang gitawagid siya sa Ginoo mga kaigsunan. Ug unsay nahitabo sa mayong resulta kumutuman ta. Di ba? Unsa man? Kada ugan. Daghang mga katawhan ni ato nga time sa dihang ni obey si Moses, si Jonah mga kaigsunan, daghan ang nakabaton og kaluwasan. Kay ni obey man sila mga kaigsuunan. Mao po na sa tong kinabuhi sa mga batan-on karon niini nga church, ayaw lang mo pagkuntinto niining okay ra ko ati suloy mutukar naman ko, back up man ko. Dako kayog anihunon nga naa sa gawas. Gamita ang inyuhang nakatunan. Ayaw lang mo pagkuntinto na nga naa mo sa sulod. Mahimo mong musalo mo sa pananawon sa Dios sa pag-ani sa gawas sa mga kabatan-unan nga nalulong na sa dili maayo ni ini nga panahon mga kaigsunan. Redeeming the time because the time karon nga panahon dautan na kaayo mga kaigsunan. Kurap na kaayo ron nga panahon mo na mga batan-on sa mutuo, mudawat man sila, katawan man mo mga kaigsunan, especially mga batan-on.
Pray sa Ginoo, itugyan sa Ginoo. Even sa atong edad, sa akong edad, atong mga edad karon nga naglingkod mo karon mga kaigsunan. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, hallelujah, nga if you really love God, you will do it. Amen? Kung nahigugmo mo sa Dios, buhato na ninyo mga kaigsunan. Get involved in evangelism. No? Reach out to young people who don't know God. Maunay usa ka realidad karon nga kinahanglan sa luon sa mga Kristohanong mga batan-on. Nga kinahanglan mo sangyaw gid sila. Mahimo silang representative sa Dios nga mo buhat sa buluhaton makaigsunan. Kanggig anihunon, makakita lang mo sa inyong mga silingan, sa inyong mga barkada karon, grabe gid kaayo ang nahitabo karon sa mga batan-on. Fulfillment comes from obeying God's word regarding your life purpose mga kaigsunan. 2 Corinthians 5:20 unsay giingon sa Dios? He calls us to be His ambassador. Gitawag ta sa Dios, gidaasig ta sa Dios mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga musulti ka, mo-share ka sa gugma sa Dios. Dili ka magpakahilom. Pero min ako i-example ni akong anak, kini akong anak kay naagi na siya kuan gyud kanang nana siya naaman ni siya kanang gasa bitaw. Ang iya lang gyud kana lang yung unhan sa kahadlok, unhan sa magpadapig din siya nako, na ako'y classmate, luoy ka ayong dako kay problema, iampo ko, unsa man day ka manami? Ako siya indan, unsa man day ka manami? Nakadungog ka, nakakita ka, every Sunday, Wednesday, Friday, Saturday, nakadungog mo, unya wala mo'y ginabuhat. Nag-share bitaw mi ganina na yung kunak, nakahinumdum pa katong naamang ko'y video mga kaigsunan ba nga a letter from hell o dokumentary na siya nawala lang gito nga nay usa ka Kristohanon nga batan-on ug na siya best friend nga dili Kristohanon magkuyog-kuyog gina sila. Agoy ang Kristohanon kay magpakahilom man gid siya. Dili man gid siya mo share sa iyang best friend pagid ha nga mauna ang gugma sa Dios, mauna ang dili man gid siya mosulti kini na kay na aksidente man ang iyang best friend namatay wa makaila sa Ginoo. Nidiretso man gid didto sa kuan, kalayo sa impierno. Nya kini na kay matud pa sa kalibutanon, gihamok man kuno siya. Na American na siya mga kaigsunan nga naagyod nakuhaan gyud to said basta dokumentary niya siya nawala lang gyud ang akong copy ato nga nasulat gyud sa amin nga kanang nganong wala man kuni mo sulti mo gito sa English nga kuan nga nganong wala man kusulti sa imuhang nabatunan nga Ginoo Kristo sa imuhang kinabuhi. Muna kamo mga batan-on, ayaw mo pagpakahilom. Naman nami, no? Buhata ang ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw pagkuntinto nga ikaw lang ang nakabato ni anang kaluwasan. Ayaw. Ay, okay ra ko ani. Sis, oy, malipayo na ko sa kong pagkakristohanon. Halaka, nya kabalo ka nga imuhang silingan, ang imuhang mga anak diha, wa pa sa tilan sa Ginoo. Matupas akong lula, mahinumdum ko sa akong lula, ayaw mo pagpakumpiyansa, kaya wa mo masayad, kanus mo balik ang Ginoo. Nya mo balik ang Ginoo, ug naamos kahilayan, asa man mo paingon? Kinahanglan sa atuhang kinabuhing Kristohanon, magmainandamon kinahanglan gyud ta dili ta magpakumpiyansa mga kaigsunan kay atong hinumduman mo gid ni kitang tanan bililhon sa Dios. Amen. We are made in the image of God. Ayo pag-ingon aluwas na bitaw ko bahala na sila diha oy koy labot ana nila uy paninglan ba kas Ginoo ni ana mga kaigsunan. The price of our redemption was so precious. 1 Peter 18-19. Bililhon kayong paglukat sa Dios sa atuhang kinabuhi sa atong kaluwasan para makabaton tag kaluwasan. So ang kaluwasan nga nabatunan nato kinahanglan na nga mo unsa man mutakod kinahanglan na nimo isangyaw i-share sa imuhang mga silingan sa imuhang sakop sa pamilya nga wala pay Ginoo.
i-grab ang opportunity mga kaigsuunan. Amen? Ug ang ikaduha. Okay. God's word is in my mouth. Therefore, I will speak as an oracle of God. Ang pulong sa Ginoo naa na sa imuha mga kaigsunan. Jeremiah 1 verse 9, basa ko mga kaigsunan, ang sagingon sa pulong sa Dios. Unya gihikap sa Ginoo ang akong ngabil o giingnan niya ako. Ania gibutang ko ang akong mga pulong diha sa imuhang mga ngabil. Siya pud sa mga Kristohanon or sa anak sa Dios, wala yung may pulong sa Dios ng inyong gitipigan diha sa inyong kasing-kasing na agyud no. Gibutangan ta sa Dios mga kaigsuunan sa nag-explain ni siya mga kaigsuunan kini nga verse nga explains inspiration. The mouth was Jeremiah and the word was God. Ang pulong mao ang Ginoo. Ug naa na ang pulong nagpuyo nimo. Kinsa man ang pulong? Mao ang kinsa man? Mao ang Dios. Ug ang Dios si Kristo nagpuyo na diha nimo. Ang imo lang is tuon sa man pagbuhat, pagtikang. God's vision for young people is for them to speak up on our behalf. Grabe gyud nakaingon si ko bitaw Lord no, grabe gyud ang mga batan-on karon Ginoo. Nagpatuyang na sa pagbuhat, sa pagpakasala. Wala nay kahadlok Ginoo. Sige na lang makadungog ka sa balita. Ganina laging buntag nakadungog ko sa DYHP gihapon. 21 years old, nilukso sa third floor. Nag-away ra sa uyab, tawara. Yung mo na lagi ni pakamatian ni mo, may impyerno pa ka ana. Nya ang problema, kawa pa dyan mamatay. Nabagsak pa yun, nagkapiang-piang, nagdala lang og problema sa iyang mga ginikanan. Sumauna mga kaigsuunan, ang pulong sa ginunaan na God's vision for young people is for them to speak up on our behalf. Basahon ganina nato mga kaigsuunan sa Jeremiah. Ingana na giunhan sa Dios mga kaigsuunan. Ang mga batanon nga sa umaabot nga panahon, iyag yung gamiton ang mga batanon sa sa pagsulti. Mao ni ang pulong sa Dios sa buhat 2:17. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Ang nag-ingon ang Dios, ibubo ko sa tanang katawhan ng akong espiritu, ang inyong mga anak nga lalaki ug babay magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batanong lalaki makakitag mga pananawon. Hallelujah. Og ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. Hallelujah. Mo na mga kaigsuunan sa atohang kinabuhi, ang Dios no, kung lantaw nato karon ang nahitabo sa mga batanon, gipaspasan pud sila sa atuhang kaaway. Nagkabata gyud ang kamatayon karon. Especially sa mga batanon, naglunang na, nagpatuyang na lang sa ilahang pagkinabuhi. Mo na nga ang Dios nagdasig kanato karon nga musulti ka. No, mubarog ka, ayaw ka hadlok, kay nag-uban ang Dios kanimo. Ayaw, di lang ko Kanabito, mo bito ni akong gingon ganina nga, nag-question ko, are you in or out? Musulod ba ka? Or mu-out ba ka? Mutuman ba ka? Or mutalikod ba ka? Sa Ginoo mga kaigsoon, especially good sa pananawon. Hallelujah, nga gipanagna na sa Ginoo nga sa katapusang mga adlaw gamito niya ang mga batanon. Ang gidakon sa natun-an or kasinatian, dili na gikinahanglan sa kunang giingon. Si pastor lang kay nag-eskwela man nag-Bible school, si ate lang kay maestra man na, may kay na mama ba, ay si kuya judalo lang kay may kay na mo ampo. Makatawa ko sa una, katong ako pay MC, walay balibaray, walay, unsa man, unsa tigi akong ingon gani, katong ako pay MC nga, oh, walay balay-balay, walay pusanay, no? Mao tay akong gikuan. Nya, may numdum ko sa una sa mga batanon, mura gyud og kanang magtago-tago gyud sa luyo. Nya, ako kay dako man kog mata.
makakita man jud ko sa nagtago-tago dito sa luyo. Mao mo gini akong tawgon ang nagtago-tago sa luyo. Dili man gud mo practice mga batan-on kun dili mo sulay. Ayo pag uno sayop jud ko, sayop jud ko, sayop jud ko. Walay sayop basta iya sa Ginoo, mga kaigsunan. Mauna nga, kung aduna kay pananawon gikan sa Dios, makahimo siya paggamit kanimo aron makakabot sa mga batanon. Ayaw na og daghang pasangil og balibad. Preach what you know for sure. Ayaw po pagsangyaw nga wala na sa Biblia. Nya uban ni gina ninyo og unsa man pulong sa Ginoo. Muna nga, kinahanglan yun nga magtuon, magbasa sa pulong sa Ginoo, mamalandong sa pulong sa Ginoo. I don't know sa mga batanon, no? Kung may panahon pa ba sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay mga batanon, cellphone na gani ang atubang, cellphone na gyud. Bisag asa lang paingon. Reminder pa, nga mubasa sa pulong sa Ginoo, himan-himan katulgan lang. Unya na, pero mo kuan gani ang notification. Hala. Pulong nagis Ginoo mag-remind. Wala lang. Unya na Lord, uy, kasabot rabitaw ko. Hala pag sure mo, uy, kasabot man kaha. No mo na mga batanon nga kinahanglan gyud sa atong kinabuhi nga mulihok ta. Ikatulo, hallelujah kang oras. The work of God is my work. Therefore, I will be a diligent worker. Unsa man ning diligent worker? Nag-search ko mga kaigsunan sa Tagalog o sa Bisaya. Diligent means, there is katapusan. Diligent means, mga kaigsunan, having or showing care. In Latin means love, care, delight in. Masikap, masipag, masigla, masigasig. Hallelujah. Na ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, nagdasig sa mga batanon, hallelujah, sa buluhaton. Jeremiah 1:10, nagaingon ang pulong sa Ginoo, karong adlaw hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot sa mga kanasuran o sa mga gingharian, sa pag-ibot o sa pagpukan, sa paglaglag o paglumpag, sa pagligon o pagpatindog. God's call us to work diligently, to be a good and faithful servant. Gusto sa Dios nga malipayon ka. Ayaw pud pagpangalagad si Ginoo nga napuno ng kasbagot-bot, wala naman nay tinuod nga kalipay. Pirmi lang ako, nay daghan diha digid ko anon. No, ang gusto sa Dios nga malipayon ka nga nangalagad, musunod diha kaniya mga kaigsunan. Gods, we are laborers together with the Lord. Kung nasabtan bitaw na nato mga batanon, mutira ko sa mga batanon kay kinigid nga pulong sa Ginoo is kani bitong pagdasig yun sa atohang mga batanon ini nga church sa sakop sa tong panimalay o sa matakusan nato nga naa karon nga kinahanglan gyud nga atong dasigon ang atohang mga batanon, mga kaigsunan. Show yourself approved to God. Sa 2 Timothy 2:15, mabasa na ninyo. Daghan, sa ako nag-iingon, daghan king anihunon nga naas sa gawas, pero gamay ra kaayo ang mag-aani. We are laborers together with the Lord. So kinahanglan nga mo buhata sa dakong alahiunon or harvest diha sa gawas. Daghang mga batanon. Kinsa may, I think si Brad Crispin, bisan sa iyang edad giingana, si Pastor Marlon, hinumdum ko, ang ilahang target is ang mga batanon. Kung ako masayo, Pastor, no? Ang inyong target sa una is mga batanon. No? Og wala na makawang ang ilahang target nga mo reach out sila sa mga batanon. Diba? Nagpabilin ang ilahang naagi kung sa ayagunon pa, pag-ayag sa Ginoo sa humay. Nagpabilin ang unsa man. Tinuod og ang tipasi mooy
naana sa sambingay sa Dios. Mao na ang target nila ni Pastor Marlo og ni Brad Crispin sa mga batanon. Nagpabilin, makita na nato gigamit sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan. Sumaupod na mga kaigsunan niini nga church, ang atohang target is ang mga batanon karon nga generation. Kay gipaspasan gyud sila sa kaaway, hallelujah. Nga grabe gyud ang mga batanon karon nagkabata tungod sa wala na sila'y lamdag sa ilang huna-huna, puro na lang kahilayan. Ikaapat, hallelujah. Revelation is my qualification, therefore I will pray. Jeremiah 1:11. Mao ni siya ang duha ka pananawon nga gihatag sa Dios kang Jeremias. Nangutana ang Ginoo kanako, Jeremias, unsa may imuhang nakita? Mitubag ako sanga sa kahoyng alamindras. Kini nga verse mga kaigsuonan, nagsymbolize ni siya sa nearness of the predicted event. Nagpakita ang Dios sa mahitabo sa umaabot. Walay nalilong karon sa atong panahon. Daghan na kaayo ang mga ang nalatid sa Biblia nga nahitabo na mga kaigsuonan. Mao na when God has a revelation to us, we must unsa man pray. Pray gyud ta nga Lord, daghan pa Ginoo nga maani namo nga mga batan-on, daghan pa Lord ang makabaton og kaluwasan. It is in the place of prayer that we receive revelation from God. Amen. Hallelujah. Ang dakong pangutana, nagaampo ba ta mga batan-on? Mga nagpabatanon-batanon. Nag-ampo ba ta? Are you praying to God? What qualifies us for the ministry is not just education, mga kaigsuunan. Ang Yahweh, ang case ni ani is, number 1, right attitude, diha sa Ginoo. Ikaduha, obedience sa Ginoo. Nimo diha sa Ginoo. Ang ikatulo, receptive heart diha sa Ginoo. O ang ikaupat, effective prayer life. Hallelujah. Did you pray committedly, mga kaigsunan? Did you pray fervently? Did you pray specifically? Did you pray unitedly? Na ay mga verse ni ana mga kaigsunan. Did you pray persistently? Did you pray boldly? Did you pray expectantly sa inyong kinabuhi? Ako na bless gid ko nito akong luha mga kaigsunan tuhang pag Friday sa prayer meeting say kang Sister Sarah. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga sa dihang mag-ampo ang mga prayer warriors every Friday, we pray good expectantly mga kaigsunan ug wala gyud na gikawang sa Ginoo, gitubag gyud sa Ginoo ang matag Friday nga pag-ampo sa mga prayer warrior 8 years nga nito akong luha mga kaigsunan kay naayoy gyud si Sister Sarah nag-expect gyud siya nga moabot gyud ang kaayuhan sa iyahang kinabuhi ug maupod na sa kuhang kinabuhi niingon si Lord bisag hangtod may kinabuhi Ginoo muhuwat gyud ko Lord nasayod kong ayuhon ra pud nimo ang akuhang kasing ing-ana mga kaigsunan mag-pray ganita sa Ginoo, mangayo ganita sa usa ka sa Ginoo sa usa ka kinabuhi. Ayaw lag ampo kana arang adlaw. Every day committed, fervently, specifically, unitedly, iampo na nato sa prayer meeting, persistently, boldly, expectantly nga maluwas ng tawhana nga imong gipangayo sa Ginoo nga kaluwasan. Ang katapusan mga kaigsunan kay ang oras hapit na I must sow in order to reap. Kana mag-ani. Therefore, I will sow in faith. Jeremiah 1:11, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Apan ikaw, pangandam, lakaw, ug suginli sila. Sa tanang gisugo ko kanimo, ayaw kahadlo kanila, aron dili ko ikaw hadlokon, ug labaw pa niini, inig atubang mo kanila. Dili man ka maka-harvest mga kaigsunan kung dili ka magtanom. You cannot reap a harvest of a vision if you have not sown. Wala ka magtanom. Na nakuha ninyo mga kaigsunan. Kung dili bumulihok, kung magsigilan tanga,
wala tay gibuhat, nya dili ka kamao mananom sa gawas, sa pamilya, even sa sulod sa atong pamilya nga wala pa makaila sa Ginoo, sa atohang mga classmate, sa atohang mga ka-office mate, sa atong mga kaila, kung wala na ka mubarog, mutanom sa liso sa pagtuo, sa liso sa kaluwasan, mga kaigsunan, nga mo ang pulong sa Ginoo, dili man ka makaani kung wala kay kanang lihok. Dili man ka si Juan Tamad nga magpaabot lang, no? Naman si Juan Tamad, no? Magpaabot lang kung kanus ang mahulog ang bayabas. Dili man. Kinahanglan man ka nga mo, unsa man, mutanom para inikabot sa panahon, maani na nimo. Last na gid man nami, ingodes man nami, kanang, ni-share ni nako nga, gihimo siyang leader sa tamborin. Nga, kininani ko, nagihimo dyan ko, leader, mama, unsaon man ginina ko, ko, ikaw, pasalamat ka sa Ginoo nga, gihimo ka, ana. Ingon din siya, kay gusto dyan ko, nga makadawat siya crown. Unsa to nga crown manami, gusto ko nga naan siya ko'y purong-purong mga reward sa Ginoo. Inig kuha na sa Ginoo sa imo ha. Ma-receive na nimo nga crown. Pero karon kay naa pa man ka sa kalibutan, buhat sa lihok sa unsa ang pagdawat sa crown nimo kung wala kay lihok para madawat nimo ang purong-purong sa daghan man to nak no. Ingon siya, gusto jud ko namili pa siya crown. Gusto jud ko na buhat, lihok, tanom. Saon nimo pag-harvest kung dili ka mo tanom. Ngano mga kaisuna, niining kagabion human na magig ko, hallelujah, dalaygon ang Ginoo sa mga kabatan-unan. Mao na ang pangutana, are you in or out? Mutikang baka or magpalayo hinuan ka sa Ginoo. So dasig ko sa mga batan-uni nga church, ayaw lang gid mo pagkontinto in taon niining sulod. Lakaw suginli, matupa arise and speak. Ngonay last nga gikuan ni God kang Jeremias, arise and speak. Kadaghan kaayo ang anihunon, gamit ang imuhang kinabuhi aron mahimo kang maka-receive ka ni anang crown nga imuhang gipangandoy sa imuhang kinabuhi. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Salamat sa pulong sa Ginoo. Maigsoon, nay mo hatag og praise report. Iisa dando ang kamot yung marag nakoy nahununaan ba nga itong buhaton. O Sara, sige, akong hatag. Ako sa pangutana, Pastor Eric, unsa edad sa batanon? So anyos, pinakataas na edad nga batanon, Ma'am Els, pila edad? Sige. So, nagkaroon na ni Pastor Rinda, tanang 18 below. Muhatag og praise report. Amen? Atong welcome. Bitaw, mapasalamat ko sa Ginoo igsoon. Dili ni siya kanang sulagma ug wala mi nagsabot ni Sister Mirasol ha sa akong testimony karon kanang kuan while nag-worship ta diri. Kadaghan na gini si Mark di ba siya magatong kanang song leader nga ri niya si Daloy tig back up. Nya while nag-worship wagid kalikayan igsuon nga kanang dito ang akong luha ba tungod kay gipa-flashback sa Ginoo. Nya ang word sa Ginoo nga giingon sa ako is tan-awa ning mga batan-una. Kaniadto bata pa pero karon batan-on sila nagpagamit sa Ginoo. Wa may nagsabot ni Sister Mirasol. Ang gikuan sa Ginoo sa ako igsoon is ang gipa-flashback niya sa ako kung makahinumdum ko kini si Mark kay sa puton gini siya nga pagkabata niya kanang na siya kinaiya nga iya ba nya si Jodalo nani siya kinaiya nga may pagka-perfectionist nya kuan ni siya naning kay ni siya muskwila nya na po ni siya kinaiya nga basta di na siya matuman sa kanang para sa kaayuhan nga iyahang gitan-aw ba sa iyahang for example sa iyang eskwela masuko ni siya nya grabe gikumot sa kong kasing-kasing sa Ginoo while nag-worship nga ri nga tan-awa
ang imong mga manghod nga kanang mga batanon nga kaniadto gagmay pa kay tanan pero nangalagad sa Ginoo, nagpadayon pagpangalagad si Ginoo. Si Jurin naangari kanang kung dili siya maninda og grapes kay kanang muaten siya og Wednesday. Si Mian kay wala ka aten kay pa man nanganak, si Jimbor kay ampuunon pa. Nya meaning mga igsuon ba nga mga batanon dili excuse nga kanang dili dasig ang inyong ginikanan. Kanidako ko nga dili dasig ang akong ginikanan niya. Kanang kuan grasya gid sa Ginoo nga mubarog mo sa inyong pamilya nga magpadayon mo pagpangalagad sa Ginoo nga madasigon. Og bless kaayo mo. Labi namin ni manami nga ingon na siya'y mama nga ingon ana. Mga batanon kung naamoy mama or ginikanan nga Ate Mirasol pa tagaw-tawan diha sa pagpangalagad sa Ginoo nga i-push mo pagpasalamat gid mo sa Ginoo kay ngano dili tanan nga mga batan-on nga naangari nga ingon ana kadasig ang ginikanan mao nga ipasalamati gina ninyo ang Ginoo. Og mapadayon ko igsoon nga pag worship nga ri grabe ang akong kasing-kasing ba gipuno sa Ginoo dili lang sa kang Mark og Daloy kay mo ana inis jury unfair makati kay dama ko suluyo kana nga tanaawa kaniadto kining mga bataa ingon ani sila pero tanaawa giunsa pagmold sa Ginoo ang ilang kinabuhi para sa akong gingharian. Meaning nga wala na himong rason ang ginikanan or ang sitwasyon nga dili magpagamit kini nga mga batan-on mao nga mga batan-on importante kaayo mo sa gingharian sa Ginoo. Ug to God be all the glory. Amen. Amen. Matod pa ni Sister Mirasol nga walay pog sanay pero walay balibaran. So kinsay mo una magsugutas ka na luyuhan. Asa ato pa din ana pa si Kuan Brother Ed atong welcome. May gabi, Megson. Kuan ko 16 years old ba ko? Dog, pasalamat sa Ginoo kay na-bless ko sa kaning gidala ni Timarasol ba kay na-relate ko ni manami kay bisan kanang wala ko midako sa pamilya nga dili Kristohanon kay dawog pasalamat sa Ginoo kay gigamit sila ang Pastor Marlog ting spin nga instrumento bitaw sa among Bible study dito sa Saak og dawog pasalamat sa Ginoo kay kining maabot man gid sa punto nga kanang maluya kita og bisan maluyahon ta kay tungod sa gugma sa Ginoo kay kanang ipurso ginato nga og gigugma ta sa Ginoo og dawog pasalamat kay kanang akong papa kay padayon siya sa kanang nga buhat sa pangkalibutanon ba karon ako mangginan siya nga ko pa giinbitar ba ka ni pastor o pastora sa get together ba nya ko kung simba na ba si Kuan siya ukoy labot nya kuan gyud sabi ko nya ako ato kay nakatawar ako ato nya nana ko nga ingo bitor ba ko ay bolibor ra madto da ja kita tibok pamilya para happy ba nya nya mo to kay karon mo to kay si papa kay murag wag na gipalabay ang opportunity ba nga ako siyang gisiren sa pulong kay sakto tong gingon ni Timarasol nga katong nganon karon pa mo kanang magstoryahan nga kuan wala gid ako sayanga ang panahon nga ako siyang giingnan bisag kuan bitaw siya kanang struggle pud siya ba kami tanang struggle nya bisag kaning lulong na kasi sa kaning trabaho ug sa kaning scatter ako siyang gisiran samtang nagduwa sa cellphone kay ganahan po ko ba nga kining kay ako may kinamagungan sa mao nya usapod ko nga ganahan pod nga di lang ako malangit kundi siya pod og dog pasalamat ana kay minar pod siya tando na pod siya may labog tinud-anay pod diyang pagtando-tando ba og sa akong mama pod niya nasa abroad kay di pod lalim dito kay hapit pod siya hapit sa dakpa kay ang ihang amo kay colonel ba pulis nya nihangyo ang iyang kauban niya alang na dakpa kanang amo kay kuan nay pamilya des Pilipinas og pagamayo sa Ginoo kay wag sa dakpa og
ako siyang giistoryahan, ako siyang gi-encourage nga bisag kanang samo na kanang hapit na siya mo pada kwarta man mangutanam gid siya namo nga kanang unsay bayar nun diha ako siyang ingon nga kanang sa pagamayo sa Ginoo ba nga di po siya makakalimot ba nga wala na ni koy anak diri nga mo kuan ako siyang ipainomduman nga mo reflect pod ang pagamayo sa Ginoo ba nga bisag tuwa siya sa layo nya nami diri sa Pilipinas nga mabati pod niya ba nga napod siya pamilya ba o to God be all the glory. Amen. Salamat, Ed. Pasa-pasa lang siguro niya. Tawagan ako una si Kuan, Pastor Marlo. Di si Pila. Amen, may gabi na to ang tanan Megson. Kuha na ako, pagdasig rin na itong tanan kay sadang magpagamit ta sa Ginoo ba. Ang kinabubuton. Wa man tayo ingon nga mga itag suhol sa Ginoo no. Pero kita sa desire na to, mga gipangandoy. Sa unang panahon, nagkuha lang ko, nagpagamit ko sa Ginoo nga musangyaw sa mga batanon. Daghan ta mong gisiran. Nga, at the same time, nang-apply na ito para Korea. Nga, di ko sunada ko mga apply Korea, di ko ganahan abroad. Nga, gidam ko ting spin. Suway nandito. To, gigamit ting spin nga ni-back out lang siya. Gipaon ra siguro ka to ba? To, gamit sa Ginoo. Dayon, nagpagamit ko ato sa Ginoo. Nagsangyaw mi ato mga batanon, daghan kayo. Kalit lang may ison. Ang Ginoo ang pagampo. No? Makakita gid ang Ginoo ba sa desire. Sa diyang mamuhat ka. Namuhat ko diya suong. Sige, trabaho. Kanang tukmod ba sa imong commitment sa Ginoo? Ingon tos Pastor James, say pangandoy nimo Pastor Marlo, ko helicopter. Pila lang ka adlaw, naabot ang helicopter. Upat lang kabuk ligid. Karon po, sige trabaho ka po, extension. Kalit naman son, nay panalangin, gibundak sa Ginoo. O dalay kun kay Ginoo magson, makaingon ta ba ang Ginoo kita gid. Di makataingon nga kuan. Pero sa imong pagbuhat magson, ingon nga naiganti sa langit espiritual. Much more po deres kalibutan, pasinitaw ang tadaan, no? Mo na imo pag tinapulan kay inyong pastor nakasinati sa kamaayos Ginoo. Amen. Amen. Salamat, Pastor Marlo. O para sa kato mga gipangkulbaan na nga 18 years old, i-reserve lang ninyo para ugma sa saong midweek at to ninyo ipadungog ang inyong mga testimony. So akong gitawag ang worship team, ug manindog ta magson, magpray ta. Akong gitawag si Jasmine nga mo pray sa tong tithes